bakit na naman kaya nagtatampo si Batang Anino? Napagalitan na naman kaya siya ng daddy niya? Pagising nga namin ng umaga, itong remote hindi na gumagana. 2 weeks pa nga lang ito nung nabili. Ang perfect pa naman sana nito kapag natutulog kami tapos namatay yung aircon. Kasi hindi mo na kailangan bumangon pa para buksan. Pero ito nga yung nangyari. La, ayaw na mapindot. La, ayaw na mapindot. At napansin nga namin na may ngat-ngat. Itong si Batang Anino nga dali-daling pumasok dito sa tent. Kaya naman katakot-takot na sermon na naman ang inabot niya sa daddy niya. Wala naman kasing mahilig mag-ngat-ngat dito kung hindi siya lang. Grabe, 2 weeks pa lang to, hindi pa tumatagal. Ano na naman kayo next na sisirain ni Batang Anino? At ayun nga, tignan nyo, iniiwas-iwas niya lang palagi yung tingin niya. Halata talaga na may ginagawang kalokohan. Lumapit pa nga siya sa akin at parang nagsusorry. Ayan, tignan nyo talaga namang kinakalabit-kalabit niya pa ako. Pagkatapos nga nito, tinignan namin sa CCTV kung paano niya nga nakuha. Una nga naglalaro lang sila dito ni Rocky. Kita nyo naman nakatalikod talaga ako kaya hindi ko alam ang nangyayari. Yung nakikita nyo nga palang puti, ayun pala yung remote. At eto na nga, sabay-sabay tayong magulat. Grabe, hindi pala si Batang Anino yung may kasalanan. Eto palang si Rocky Boy yung nanguha ng remote. Oh no! Kitang-kita talaga na siya yung may kasalanan. Napagbintangan pa nga si Batang Anino. At ayan, pagtingin nga namin, ito si Batang Anino nagtatampo na. Huwag nga daw namin siya pagbintangan kaagad. Kaya naman hindi niya kami talaga pinapansin. Kaya naman itong ang daddy niya dinala siya sa labas. Nagsorry na nga kami sa kanya. Maglalaro nga daw ulit siya dun sa may labas kasi adik na yung lumabas eh. At habang nasa labas nga si Batang Anino tsaka si daddy niya, ako naman kinausap ko ito si Rocky. Ang sabi ko nga hindi naman siya nagngangat-ngat pero bakit nginat-ngat niya remote? Alam niyo ba ito si Rocky, napakaseloso. Kapag nakikita niya talaga na may pinapansin akong iba sa mga kapatid niya, talagang gagawa siya ng kalokohan. Pero hindi ko talaga matanggap kasi wala naman akong hawak-hawak na kapatid niya. Pero kinuha niya nga yung remote at sinira. At ayun nga, nakausap na din siya ng daddy niya, pinagalitan siya, kaya naman tignan niyo yung itsura niya. Umakit nga siya doon sa may upuan tapos hindi gumagalaw. Ito talaga mga anak ko, ang daming alam. At habang nagmumukmuka si Rocky dun sa taas, ito naman dalawa nag-aagawan sa jacket. Si Batang Anino naman ayaw talagang magpatalo. Binitawan ng anidos pero siya talagang pinaglalaban niya pa din. At ayun, pagkatapos niya naman sa jacket, ito naman yung pinapapak niya. Diyos ko, Tatiana, wala na talaga tayong matinong gamit. Pagkatapos niya naman sa tent, ito na naman yung naisipan niya. Kinuha niya nga yung basahan. Ewan ko ba sa tuwing nakikita niya yung basahan na yan, dinadala niya talaga dyan. At maya-maya nga tumahimik na. Pero tignan niyo naman ang itsura niya. Doon na nga siya natulog sa may taas ng tent. Grabe talaga namang piping-pipi sa kanya yung tent kasi sobrang bigat niya. Tuluyan na nga nasira yung tent. Hindi mo nga mapagalitan kasi ganyan yung itsura niya. Hindi ka pa nga nagsasalita, nagpapaawa na. Wala pa nga si Batang Putik ng time na to. Kaya naman si Batang Anino lang talaga ang pinakamaloko. At ayun, kung nakabot nga kayo hanggang dito, i-comment nyo naman kung taga saan kayo para malaman namin kung hanggang saan nga umabot ang video na to. Share ko nga sa inyo itong mga products namin. Ito nga pala yung KND Detangling Spray. Gamitin mo to kung madaming buhol yung fur babies mo. Spray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo, matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND Ear Powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho nga yung tenga nila. Kapag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND Ear Cleaning Solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. At tatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga maliliit na sugat sa tenga. Kung gusto mo nga order nito, nasa comment section. Tayo kanina nga pala nakapag-withdraw kami ng 10,000. Naipon ko nga lang pala to dito sa nilalaro ko. Kaya naman i-share ko din sa inyo kung paano. Ito yung ePoach Gate. Napakadali lang mag-register dito. Ilagay mo yung number mo and yung password. Kapag nakapag-register ka na, pindutin mo yung wallet. At dito mo makikita yung cash in. Paalala lang, bawal nga pala to sa mga bata. At ayun, ito nga pala yung paborito namin laruin, yung Mix 7. Ang dali lang kasi manalo dito. Ayan, makikita mo sa gilid kung saan yung pwedeng mabuo. At ayun, syempre, paunti-unti lang ang taya nyo. Kami nga 5 piso lang. At ayun, yung 5 pesos nga namin, naging 15 pesos na. Nakakaaliw talaga siyang laruin. At the same time, pwede ka pang kumita. At ayun, tignan nyo, napakaswerte talaga namin. Nagtapat-tapat nga yung blue na 7. Kaya naman yung taya namin, nag-times 50. O di ba napakadali lang manalo? At alam nyo ba na pwede din kayong kumita kahit wala kayong nilalabas na pera? I-click nyo lang tong BR Agent. Pindutin nyo yung My Referral. At i-copy nyo yung promotion link. I-share nyo to sa mga friends nyo na gusto maglaro. At meron kayong matatanggap na commission. Kapag naman magwi-withdraw kayo ganito lang, i-click nyo lang yung withdraw na nakalagay dyan sa baba. Kapag may 51 pesos ka na nga, pwede mo na i-withdraw. Ganun nga lang kadali mag-cash out. Kaya naman kung gusto mo maglaro, pumunta ka sa comment section.